Dahil pumatok ang ihawa ni Adela sa tapat ng kanilang bahay, ay muling nag-isipang dalaga kung paano mas mapapalago ang maliit nilang negosyo nang hindi magiging sagabal sa kanyang pag-aaral. Lalo't higit kung paano mas magiging magaan sa nanay nila ang pagtitinda. Masusi niya uling pinag-aralan ang ideyang nabubuo sa isip. Matapos ihanda ang mga salitang makakukumbinsi sa ina, ay kinausap na niya ito. Lalo niyang pinag-igi ang pagpapaliwanag nang makitang interesado ang ina at masusing nakikinig. Sinikap niyang iwasang masanggi ang ego nito bilang ina. May mabitiwang salitang makasusugat sa damdamin nito. Ang gusto niya'y maramdaman nito ang pagmamalasakit niyang mabawasan ang araw-araw nitong paghihirap. Lalong ayaw niyang maisip nitong pinangungunahan niya ito sa mga kung ano ang makabubuti sa kanila. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang naging pakiramdam niya nang ngumiti ito at sunod-sunod ang naging pagtango. Maningning ang mga mata at umaliwalas ang mukha. Mabilis nitong sinang-ayunan ang pagbabagong binabalak niya. Sabado, walang pasok. Maaga pa lang ay nakahanda na si Adela. Simula na ng bagong pang-umagang routine na nakasanayan na. Maliksi ang kilos niya, mabilis at may pagmamadali, ngunit tiyak sa ginagawa at kung ano ang susunod na gagawin. Sistemado, organisado. Nagawa na sa imahinasyon at kalkulado na kung kailan matatapos. Kinakabahan siya pero excited din. Kasama ang taimtim na pananalangin sana ay umubra. Kailangan nilang subukan, kailangang lakasan ang loob, kailangang simulan upang malaman agad ang resulta, kung maganda o mas maganda. Ganyan ang pananaw niya. Positibo, naniniguro. Kung maihahalin tulad man sa sugal ang pagnenegosyo, tataya siya sa tabla o panalo. Sanay na ang mga tao sa ihawan niya. Pinupuntahan na ang pwesto niya, kaya naisip niyang sa harapan na rin ng bahay magtinda ng mga panindang inilalako nila ng nanay niya. Maghihiwalay silang mag-ina. Ito sa paglalako at siya naman sa pwesto. Isang makitid ngunit pahabang mesa ang nakaporma sa tapat ng bahay nila. Tamang-tama lang upang di makasagabal sa mga dumaraan. Naihanda na niya iyon kahapon sa tulong ni Jeffrey at ng ilang kaibigan nito. Hindi pa nga lang tapos na tapos dahil wala pang bubong. Pinagluma ang linoleum na bigay ng mama ni Jeffrey ang pansamantala niyang ipalalagay. Saka na nila ipapaayos kapag nag-click ang pwesto at kumikita na. Tetestingin niya kung lalapitan sila ng mamimili. Mahirap kasi ang magtulak ng kariton, maglakad sa initan at maalikabok na kalsada. May edad na ang nanay niya at hindi man dumadaing ay alam niyang nahihirapan na ito. Isa pa'y napakainit kapag patanghali na at kung umuulan ay nababasa naman. Malaking ginhawa para sa kanila kung mamimili na ang dadayo sa pwesto nila. Kaya kung aayon ang kapalaran sa naisip niya, doon na lang sila magtitinda. Nababantayan pa ang mga kapatid niya at ang bahay nila. Nagbabarbecue naman sila sa hapon, kaya kung may matitirang paninda sa umaga ay pwede pang mabili sa hapon. Hinagod niya ng maningning na tingin ang inihandang pwesto. Maya-maya lang ay darating na ang nanay niya,
mula sa pamimili. Napagkasundoan nilang Sabado simulan ang panibagong pakikipagsapalaran sa larangan ng pagninegosyo. Natawa siya sa itinawag sa sarili, kasunod ng pagtapik sa sariling braso. Negosyante na rin siya kung ituturing, pipitsuging negosyante nga lang. Nagkaroon ng mahinang tunog ang pagtawa niya. Naipaling niya tuloy sa magkabilang gilid ang mukha dahil baka may nakakita pala sa kanya na baka mapagkamalan siyang sira dahil tumatawa mag-isa. Sandali pa'y sumeryoso na ang kanyang anyo at saka pinagsalikop ang magkabilang palad at saka muling umusal ng taimtim na dasal. Humihiling ng gabay at patnubay mula sa dakilang lumikha. Nananalangin sana ay kasihan sila ng kapalaran na sana'y magtagumpay sila sa isa pang paghakbang tungo sa ikagagaan ng kanilang pamumuhay, na sana'y magbunga ng maganda ang mga plano niya para sa kanya, sa mga kapatid, lalo't higit para sa kanilang nanay. Higit pa sa inaasahan ang naging pagtanggap ng mga tao sa maliit nilang tindahan. Dumagsa ang mamimili sa pwesto nila. Mabilis kumalat ang balitang may talipapana sa tapat ng bahay nila na bukod sa mabilis na serbisyo ng magigiliw na tindera ay halos presyong palengke lang ang mga paninda. Lalong naging masigasig si Adela sa magandang resulta ng naisip niya. Nagtagumpay siya. Hindi na naglalako ang nanay nila. Mamimili na ang dumadayo sa kanila. Dinagdagan na nila ang hinahangong paninda dahil hindi man maubos gatanghali ay nabibili pa rin bago gumabi. Dahil maganda ang record ng nanay nila sa mga suking hinahanguan ng paninda, muli itong pinagkatiwalaan sa mas malaking halaga. Ang mga may-ari pa ang nag-aalok magpautang ng kalakal. Wari ba'y malaking kasiyahan para sa mga ito ang maging kabahagi ng kanilang pag-asenso. Ang paggaan ng kanilang buhay, ang concern sa kanila na may kahalong awa ay napalitan ng higit na pagmamalasakit at paghanga. Tila idinuduyan ang pakiramdam ni Aling Dolor sa tuwing makaririnig ng magagandang salita patungkol sa mga anak, lalo na sa panganay na naging primerang katuwang sa paghahanap buhay. Si Aling Dolor na ang nahihiya sa tuwing naikukumpara ng mga ito ang sariling mga anak sa kanyang anak, na napakaswerte niya, na sana'y naging katulad ni Adela ang anak ng mga ito. Nasanay na ang mga tao na kung may kailangan sa pwesto ni Aling Dolor matatagpuan. Malaking ginhawa nga sa ginang ang naisip ng panganay na anak. Nakapaghahanap buhay na ay naaasikaso pa niya ang maliliit na anak. Nadagdagan ang mga suki nila. Karamihan ay sa kanila na lang bumibili sa halip na magtungo pa sa palengke. Ang dating kalakal na inaangkat niya ay lalong nadagdagan. Nakalatag na ang karne ng baboy sa mahaba nilang mesa. Ang iba nga ay nakasabit pa. Nakasalansan na ang mga buong manok at iba-ibang parte nito. Ganon din ang mga tilapia, galunggong at bangus. Bandel-bandel na ang iba't ibang gulay, ganun din ang ilang gamit pang rekado at marami pang iba. Para na silang maliit na pwestong makikita sa loob ng palengke. At dahil bultuhan na ang hango, malaki na ang nakukuha niyang diskwento, bayad man o may balanse. Sobra-sobra pa rin magbayad man sa tricycle na naghahatid pa uwi sa kanya at sa mga pinamili. Ganon pa rin ang ipinapatong nila sa presyo. Bumabawi na lang sila sa dami at sa panindang binibili ng tingi. Maganda ang kita nila sa ginagayat at magkakahalong gulay, pakbitin at chapsuyin.
Kung walang pasok ay nakakatulong niya ang mga anak at kung meron naman ay naaasikaso na ang mga ito. Umaalis ang mga anak niya na naroon siya at dumarating na naroon pa rin. Nakapagluluto pa siya habang walang bumibili. 12:00 kung siya'y magsara, isang makapal na lona ang pinapaikot niya sa lamesang may bubong upang maging palatandaang pansamantalang nakasara. Ilan sa mga paninda ay nakalatag pa rin, ngunit ang mga nangangailangan ng tubig upang hindi masira ay inilalagay naman sa timbang may tubig. Nakakatulog siya at napapahinga. Muli siyang magbubukas pagsapit ng 4:00 ng hapon at muling magsasara bandang 6:00 ng gabi. Mayroon na rin siyang 4 na malalaking styro box na maraming yelo. Ang 2 ay pinaglalagakan ng mga karne at ang 2 pa ay para naman sa mga isda. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay naglalagay pa siya ng ilang kilong ribs, buntot at pata ng baboy at malalaking hipon. Dahil nasa magandang lokasyon ang pwesto nila, may nagdadala na sa kanya ng ilang produktong walang puhunan. Kung ilan lamang ang mabili, yun lamang ang kailangang bayaran. May tinda na rin siyang tray ng mga itlog na dinadala rin sa pwesto niya. May bigas na ring mabibili sa kanila. Naisip pa rin iyon ni Adela dahil karamihan sa tindang malapit sa kanila ay wala namang tinda. Halos libre na rin ang pangsaing nila dahil sa tinutubo mula doon. Dahil halos kumpleto at naroon na ang karamihan ng kailangan ng mamimili sa pagluluto, higit na dumami ang kanilang parokyano. Madalas ay sila pa ang kinakapos. Katuwang niya ang mga anak sa pagtitinda at mga gawaing bahay. Kung suswertihin, tumutulong din ang kanyang asawa. Hindi man ito maawat sa pagsusugal ay sige na lang. Maglasing man ay okay na lang. Hanggat maaari, ang gusto niya ay maging masaya ang mga anak nila tuwing ito'y umuuwi at nakakasama. Ang ilang oras ay sapat na sa kanya. Buong araw man itong nasa inuman o sugalan, ang mahalaga'y nakakasama pa rin nila. Nabubuo pa rin sila bilang pamilya. Isang araw, hindi siya mapakali. Kanina pa niya hinahanap ang itinabing perang ipambabayad sa palengke. Kinabahan na siya. Hindi sa dahilang baka naibaba ang pitakang pinaglagyan ng pera at nadampot ng isa sa mga mamimili, kung hindi sa dahilang umuwi ang asawa niya kanina at nanghihiram ng pera. May tupada raw sa kabilang barangay at kailangan ng pandagdag sa pamusta. Naikuyom niya ang palad sa panggigigil. Pakiramdam niya, makakaya niyang pumatay ng asawa.